ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Ito ang inyong Tol Erwin. Sabi ng PNP sa bawat 10 pulis, 4 ang walang baril. Kaya sila nagsubasta para armasan lahat ng pulis. Dito po sa T3, katuwiran ng aming bala sa pinapaputok naming katiwaliang dapat ibulgar. Ako naman po si Tol Rafi, ang mga kriminal. Marapido sa asunto, ang mga tiwali, raratatin ng kahiyan. Ako naman si Tolben. Dito kasado palaging pinto ng serbisyo publiko at loaded kami ng sumasabog na balitaan, kaya bakbakan na! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, menor de edad, nagulpi dahil sa chismis. Namakaawa na po ako, ayaw pa nila ako tigilan. Tapos binuhat po nila ako sa sapa, nagtutusok ng patpat. Ano ba pinagagawa? Binabato po ako ng bato. Taxi driver wanted, modus nila at ng kanyang misis na bisto ng kanilang biktima. Ninakaw kasing cellphone, ginamit pang text para makakigil ng pera sus Maria Josep. Sa Violante Exclusive, pagtanggi ng ilang butika sa Bukawi, Bulacan na mabigyan ng discount ang mga senior citizen sa poll sa camera. Bawal yan, di ba? Sa Rescue 5 Exclusive, babaeng mukha ng buntis sa laki ng bukol sa tiyan, sinaklulohan po ng Rescue 5. Wala kayong pambayad ng abogado, i-consulta kay Attorney on Call live. Sa T3 action follow-up, apartment ng busadong landlord sa Makati City. Ininspeksyon ng City Hall, kaliwat ka ng paglabag, nakita. Ulit. May hari, patong-patong na kaso ang kaharapin. Ulit. At pamilya, pinapihitang tumira sa bangketa dahil pinalayas ng mga kamag-anak, inuwi ng T3 sa kanilang lalawigan. Balitaan at serbisyo publiko, umpisa na! Dahil wala silang nagsasan mga oras kung may snow. Sabi nga, nakamamatay ang chismis. Ito ang muntik mangyari sa isang dalagita na nakatikim ng galit ng isang ginang. Nakarating kasi sa kanya ang chismis na lang ng dalagita, ang girlfriend ng kanyang anak. Pero dahil sa matinding gulpi ang inabot ng minor de edad, kaso ang harapin ng ngayong nag-overprotective na nanay. Sa cellphone video na ito, pinapakiusapan ng mga pulis ang 36 anyos na si Mary Ann Padlan para sumama na maayos. Pero tumanggi si Padlan kaya pinusasa na siya. Si Padlan ang isa sa dalawang nanakit daw sa 16 anyos na si Ira sa Barrio Maligay sa Caloocan dahil sa chismis. Binuhat po nila ako sa sapa. Doon, inano nila ako, pinagaan nila ako ng patpat. Pinagpapaan nila ako, pinagtutusok ng patpat. Ano pa pinagagawa? Binabato po ako ng bato. Mabuti na lang daw at dumating ang kinakasama ni Padlan na isang barangay tanod. Aminado naman ng sospek na nagulpi niyang bata. Sinabunutan po namin siya. Tapos, napagkamalang po kasi siya po yung syota nung anak ko. Nasulsulan lang po ako ni Mela. Basta-basta maniniwala sa chismis pag wala pang ebidensya. Pinaghahanap na ang manugang ng sospek na si Nela. Desidido ang pamilya ng biktima na kasuhan si Padlan ng paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Yung pa kaya may asawa at saka chismis lang, hindi nila tinanong yung lalaki. Balak pa nila patayin kung walang anong bandang huli. Lulunurin talaga nila sa sapat. Alam mo yung chismis talaga nakakamatayan, mga tol? In fact, marami na kong alam ng insidente na talagang literally may namatay na baril. Sabi nga nila, ang bida nagagamit sa kabutihan kasamaan, nagbi-build up o naninira.
Meron isang lugar dyan hindi ko alam kung kasama natin sa TV5, nakalagay, chismis for sale. Ha? Kaya yun, Barrio Chismis. Balo chismis. Confirmed or unconfirmed. Oh. We buy chismis per paragraph. Alam mo yung dandy, di ba? Yung dandy, ano? Hoy, pero seryoso maaari kang makasuhan yan. Rumor Yan. mongering. Meron ba yan? Gagawa ka't kwento-kwento, hindi naman totoo. Patay. Pero dito naman ho tayo, kung may honest taxi driver, abay may mga masasamang damo pa rin talaga. Ay, syempre. Isang taxi driver na nagtaka sa gamit ng kanyang pasahero. Hoy! Umistyle pa ito at nangutang sa mga kaibigan ng biktima gamit ang napitik na cellphone. Sa entrapment ng mga pulis, ang kakonsyadong asawa niya ang naaresto. Patay ka, para. Timbog sa entrapment ng Makati PNP ang babaeng ito na nakilalang si Ginny Rica Plaza. Ang kwento ng biktimang si Gerald Montano, 27 taong gulang, pumara siya ng taxi sa Parañaque, papuntang Sampaloc, Maynila, noong Miyerkules ng gabi. May dala siyang kahon at bag. Ngayon, ang ginawa ko, dahil malaking traveling bag ko, nilagay ko dun sa may parang cambio. Ngayon, pagkalis dun sa cambio, bumaba ako, in-unload ko yung mga cambio ko. Kaso bigla raw itinakbo ng taxi driver ang naiwang bag ni Montano na may importanteng dokumento, cellphone at 16,000 piso. Huwebes ng umaga ang kasamahan sa trabaho ni Montano na si Solomon Sarabia ay nakatanggap ng text mula sa cellphone ni Montano. Ang drama ay nasa ospital daw si Montano at nangungutang ng 10,000 piso kay Solomon. Ngayon, ipadala ko. Pinabasa ko sa kanya yung mga text. Sabi ko, kala ko nga ikaw eh. Kaya lang nagduda ako kasi walang pasakali. 10K kailangan ko padala mo ko sa buwan na pawn shop. Dahil nabuko ang impostor, humingi sila ng saklolo sa Makati PNP at umaksyon naman ang mga otoridad. Huli sa entrapment sa isang mall ang nagte-text sa kasamahan ni Montano na si Rica Plaza. Napag-alaman na asawa umano siya ng driver ng taxi na tumangay sa gamit ng biktima. Kaso kahit anong pilit ng mga polis, tikom si Rica Plaza na inguso ang asawang sospek. Dahil siyang nahuli sa operasyon, kinasuhan ng robbery extortion si Rica Plaza. Babala ng mga otoridad, 4th of July ang sinasabing pangalan ng taxi ng sospek na at large pa rin ngayon. Malapit na mag-July 4th. 4th of July, baka Yan ang sakyan Independence Day ng US, ha? Oo, mag-ingat. Okay, pabataan ang pabataan nagiging kriminal. Magkaklase sa Cebu, nagsuntukan at nauwi sa pananaksak. Ang kaso, mga bata, walang kakasuhan. Nagkalat pa sa loob ng eskwelahan ang mga nabasag na paso nang mag-away magkaklaseng sina John at Edmond, di tunay na pangalan at pawang mga minor de edad pang estudyante ng Kabangkalan Elementary School sa Mandawi, Cebu. Ang pinagmula ng away matinding tuksuhan. Habang nagsusulat kasi si Edmond sa loob ng classroom, tinukso at hinamon daw siya ng suntukan ni John. Nang uwian na, inabangan pa raw siya sa labas ng eskwelahan. Nang kumasa si Edmond, nagpunta raw ito sa likod ng isa sa mga classroom. Nang magbakbakan, dito na nasaksak si Edmond sa tagiliran. Nasuhat ako ganina na pagkauman iyal mo kong gihagat ko sa nain ko, di lamang ko. Pagkauman ingin siya kay pagawas na ko paghapon. Iya kong giatingan, pagkauman Ako ang unang nangagit. Alam ko niya nga sumbag-sumbag tagaring nasuko mo siya na Buti na lang may teacher na umawat. Ipinakita ni John ang mga kalmot niya sa katawan. doon din niya tuok. Yang ko giti una ko silyo arim ko na iko kadua. bunalan ko ni flower base dari bunag flower base akong gikuag-kuan ning cutter. Itinakbo si John sa ospital habang tumakas pa uwi ang batang nakasaksak. Bagamat ipinablatter na si Edmond, nagdesisyon ang ama ni John huwag nang sampahan ng kaso ang nakasaksak sa kanyang anak. Nagdesisyon naman ang principal ng paaralan, paghihiwalayin na lang ng section ng dalawang estudyante. Sa mahilig gumamit ng sex enhancement pills. Ano? Makinig po kayo, ha? Importante ito. Ano? Pwede kayong mapuyat Ay! sa amphetamine na sangkap ng shabu. Hoy! Pwede kayong manigas sa steroids. Pwede rin kayong tuluyang mamatay. Ay! Ayoko yan. Hindi po sa sarap, ha? Kundi sa nakakalasong mercury. Paano yan? Paano? Pinumpiska po ng Food and Drug Administration ang ilang health products na galing sa China at naaktuhan ang News 5 ang operasyon ito ng FDA. Ban sa Pilipinas sa mga health products matapos makita ng ingredients o chemicals
na maaaring makasasama sa kalusugan. Pero hanggang ngayon, ibinibenta pa rin sa isang mall sa Davao ang mga ito. Kabilang sa mga China-made health products na minomonitor ng DFA ay ang mga pampaputi, pampapayat at sex enhancement pills na hinaluan daw ng amphetamine, sibutramine, steroids at mercury. Delikado yan. Delikado. Marami na namamatay yung may mga sakit sa puso. Hindi, sex enhancement. Pag uminom ka niyan, may sakit sa puso, mamamatay ka. Pero meron yung mga walang side effect. Yung mga pampaputi, may cancer daw yun. Ay, kung gusto mo magpupunti, hintayin mo na lang na ilagay ka sa atol. Puputi ka talaga. Lagyan ka ng makeup. Okay. Para sa inyong mga problema ang legal, isang dial na lang. Ito ang Attorney on Call. Kasama natin si Attorney Mel Santamaria. Pupunta natin siya. Attorney Mel, magandang hapon. Maraming salamat sa iyo, Rafi. Ang ating mga kwento ngayon. Isang babaeng nakatanggap ng napakagandang balita sa text, pero nauwi sa wala, naloko pa. At isang amang napakadakilang inagaw sa kanya ang 9 anyos niyang anak. Pag-uusapan natin mamaya ito at kanilang mga remedyo. Balik muna sa inyo. Okay, salamat, Attorney Mel. Susunod, sumbong ng isang vigilante. Eskwento ng senior citizen sa ilang butika sa Bulacan, ayaw pagbigyan. Hindi natin hahayaan ang kalokohan na ito. At ang pinaputok naming baho ng landlord na abusado, isa-isa ng sumingaw.